Welcome sa Latter-day Understanding. Ako si Richard Greenland. Kagaya ng pinag-usapan natin last time at yung time before that, nagkaroon ang simbahan ng General Conference, yung pangalawang General Conference sa September 1830. Sa panahon na yan, sa conference niyan, ang meron lang ng mga miyembro sa buong mundo, yung mga 62 na tao. Yan lang, kunti lang talaga sila. Pero alam ni Joseph Smith na ang simbahan ni Jesucristo ay lalaki talaga na mabuo ang buong mundo talaga, mapuno ang buong mundo. Kaya kailangan naman mag-umpisa na magbahagi ng Ebanghelyo. Kaya si Oliver Cowdery, pinag-usapan natin last time na si Oliver Cowdery ay tinawag na already na gawin missionary sa Lamanites. Pero sinabihan siya na hindi muna siya aalis hanggang matapos ang conference. Sa yung Doctrine and Covenants Section 30, dati tatlong separate na section ito pero ginawang isang section. Ito ay binigay kaagad pagkatapos ng General Conference niyan. Sa Revelation na ito, may mga revelation para kay David Whitmer, Peter Whitmer, at John Whitmer. Si Peter Whitmer, tinawag siya na sumama kay Oliver Cowdery sa mission sa Lamanites. Basahin natin ang tungkol dyan sa Doctrine and Covenants Section 30 verses 5 hanggang 6. Dingin, sinasabi ko sa iyo, Peter, na ikaw ay maglalakbay na kasama ang iyong kapatid na si Oliver, sapagkat dumating na ang panahon kung kailan marapat na sa akin na bubuksan mo ang iyong bibig upang ipahayag ang aking ebanghelyo. Kaya nga, huwag matakot, sa halip tumalima sa mga salita at payo ng iyong kapatid na kanyang ibibigay sa iyo. At maghirap ka sa lahat ng kanyang paghihirap, ibinabaling sa tuwina ang iyong puso sa akin sa panalangin at pananampalataya para sa kanya at sa iyong kaligtasan. Kaya ang isang sinabi dito ng Diyos sa kanya ay na ang mga missionary companion, na yan yung si Peter Whitmer at si Oliver Cowdery, kailangan magmahal sila sa isa-isa at magtulong sa isa-isa. Si David Whitmer naman, sinabihan siya na kailangan dyan lang muna siya malapit sa bahay niya, yung mission niya ay na tumulong sa pamilya niya, tumulong sa simbahan, basta ang mga bagay dyan sa bahay mismo, dun sa bayan niya mismo. Pero sinabihan din siya na may magkakaroon siya ng pagkakataon na magbahagi ng Ebanghelyo sa ibang panahon. Basahin natin sa section 30 verse 4. At ang magiging tahanan mo ay ang bahay ng iyong ama hanggang sa magbigay ko sa iyo ng mga karagdagang kautusan. Ang pag-uukulan mo ang ministeryo sa simbahan at sa sanlibutan at sa mga lugar sa paligid. Si John Whitmer naman ay tinawag din na maging missionary malapit sa bahay pero sa isang lugar na hindi naman sa bahay niya mismo pero yung bahay ng isang kapitbahay nila at ang lugar na malapit doon sa kanila. Basahin natin sa section 30 verses 9 hanggang 11. Dingin, sinasabi ko sa iyo, aking tagapaglingkod na John, na ikaw ay magsisimula mula sa oras na ito na ipahayag ang aking ebanghelyo tulad ng tunog ng isang trompeta, at ang iyong gawain ay sa iyong kapatid na si Philip Burrows at sa mga lugar sa paligid niyan, oo, saan ka man maaaring marinig hanggang sa iutos ko sa iyong lisanin ang lugar na iyon. At ang lahat ng iyong gagawin ay sa Zion, ng buo mong kaluluwa, magmula ngayon. Oo, bubuksan mo sa tuwina ang iyong bibig alang-alang sa aking layunin. Hindi na natatakot sa anumang magagawa ng tao, sapagkat ako ay kasama mo. Kaya sinabihan siya na kailangan buksan niya ang bibig niya, magsalita na siya, magbahagi na siya ng ebanghelyo. Sinabihan din siya na huwag siya matakot magbahagi ng ebanghelyo. Kaya ng journal prompts natin itong araw. Una, paano ako tinulungan ng Panginoon na ibahagi ang ebanghelyo noong nakaraan? At pangalawa, paano ko maibabahagi ang ebanghelyo ngayon? So sa mga revelation na ito sa section 30,
Ang bawat isa sa tatlong taong ito ay binigyan ng tungkulin na maging missionary, pero sa iba't ibang paraan. Ang isa, tinawag sa full-time mission talaga na aalis siya sa bahay, pupunta siya malayo, magkaroon siya talaga ng kasama. Parang ito sa full-time missionaries ngayon, yung mga proselyting missionaries na pumupunta kahit saan sa mundo. Yung isa naman ay tinawag na maging missionary malapit sa bahay niya at tumulong siya sa simbahan, gumawa siya ng mga bagay sa mga kapitbahay niya, maglingkod siya sa iba. Yan ay parang pareho sa mga service missionary na meron tayo sa panahon natin. Tapos ang isa, si David, ay tinawag na maging missionary sa bahay niya. Tutulong siya sa simbahan, tutulong siya sa pamilya niya, gagawin niya ang mga kailangan niyang gawin doon mismo sa bahay niya at sa paligid niya. Ito ay pareho sa mga member missionaries tayo na meron tayo ngayon, yung tayong lahat. Dahil tayong lahat ay mga member missionary na dapat magbahagi tayo ng Ebanghelyo kahit mga miyembro lang tayo, kahit wala tayong malaking tungkulin or hindi tayo tinawag bilang full-time missionary or service missionary. Kailangan pa rin magbahagi tayo ng Ebanghelyo. Basahin natin ang isang sinabi ni Elder Gary E. Stevenson. Sabi niya, may sasakatuparan ang dakilang atas ng tagapagligtas sa simple at madaling maunawaang mga alituntunin na itinuro sa bawat isa sa atin noong bata pa tayo. Magmahal, magbahagi, at mag-anyaya. Itong love, share, and invite ay ginagamit palagi. Kahit sa General Conference, itong April, meron na naman yan. Palagi meron talaga ang mga ito na love, share, and invite. Kaya kailangan gawin natin ito sa sarili din nating buhay. Kaya gusto kong mag-invite sa inyo itong invitation itong linggo. Mapanalangin pumili kung kanino ibabahagi ang Ebanghelyo. Magpakita ng pagmamahal sa kanila, ibahagi ang Ebanghelyo sa kanila, at anyayahan silang sumama sa iyo sa pagsimba o isang aktibidad sa simbahan. Siyempre, ang mga ito ay iba't iba para sa bawat tao. Ang paraan para gawin ng mga ito ay iba't iba para sa bawat tao. Depende naman sa tao kung sino ang inisip mo, kung sino ang binigay ng Diyos sa iyo sa isipan at puso mo, kung kanino mo ibabahagi ang Ebanghelyo. Depende yan. Sundin mo ang promptings ng Espiritu Santo. Kung anong sinasabi ng Espiritu Santo sa iyo, yan ang gagawin mo para sa pagmamahal, pagbabahagi at pag-anyaya. Sige, so isipin natin na sa simbahan natin ngayon, ang karamihan ng mga missionary work ay ginagawa sa pamamagitan ng mga miyembro. Siyempre may mga full-time missionaries, mayroong mga member missionaries, may service missionaries, lahat-lahat. Pero huwag nating limutan na kaya ng Diyos gawin ang sarili niyang gawain. Yan ay nangyari sa unang panahon, sa panahon ni Joseph Smith, maraming beses. Isipin natin si Joseph Smith mismo, na-prompt siya na magtanong sa Diyos tungkol sa mga simbahan. Kaya nagkaroon tayo ng first vision at yung restoration ng simbahan. Ganoon din, nangyari ito sa marami na yung dalawa na pag-usapan natin ngayon ay si Thomas B. Marsh at si Parley P. Pratt. Ang dalawa nito, alam naman nila na hindi naman tama ang sinasabi ng mga simbahan noon. Pero hindi naman nila alam kung ano talaga ang tama, kaya naghahanap talaga sila ng katotohanan. Matagal naman ang paghahanap nila. May iba't ibang kwento sila kung anong ginawa nila. Pero sa wakas, nakarating sila sa New York na kasama si Joseph Smith. At si Parley P. Pratt, tinawag siya na pumunta sa Lamanites, kagaya ni Oliver at ni Peter Whitmer. Sasama din siya sa kanila. Ganun din, may isa pa na si Ziba Peterson na sasama din sa kanila. Kaya 4 sila pupunta doon. Si Thomas Marsh naman
ay tinawag na magbahagi ng ebanghelyo doon sa mga miyembro. Mas pareho siya kay John Whitmer o kay David Whitmer na hindi naman siya aalis ng malayo, pero doon lang siya malapit sa mga miyembro na meron na doon sa New York banda at sa Pennsylvania banda. Si Thomas Marsh, pag-usapan din natin sa mga ibang lessons din dahil later on, naging mahalaga siya talaga sa simbahan, naging isang leader at nag-mission din siya sa mga iba't ibang lugar. Sa panahon din nito, may mga ibang missionary na tinawag. Sa mga section na ito na kailangan basahin natin para sa lesson na ito, meron naman si Ezra Thayer, si Northrop Sweet, at si Orson Pratt. Si Orson Pratt, yun yung kapatid ni Parley Pratt. So sa October 1830, umalis na sina Oliver papuntang west para sa lugar ng Lamanites. Nagkumpisa naman sila sa New York. Umalis lang sila na pumunta naman sila sa ibang lugar sa New York. At nagturo sila sa mga Lamanites doon, yung mga American Indians doon. Nagbigay naman sila ng mga Book of Mormon doon. At nag-usap naman sila sa kanila pero hindi naman sila nagkaroon ng talagang success sa pagbabahagi ng ebanghelyo doon. Kaya inisip nila, sige, alis muna kami dito, punta sa ibang lugar. Kaya dumaan muna sila sa Ohio, yung sa isang city na tinatawag na Kirtland, Ohio. Mahalaga naman itong city para sa history ng simbahan pero pag-usapan naman natin yan sa mga ibang lesson. Itong Kirtland, Ohio, may nakatira doon na isang tao na pangalan niya si Sidney Rigdon. Kilala ni Parley Pratt si Sidney Rigdon. Si Parley P. Pratt, bahagi siya ng simbahan na inumpisahan ni Sidney Rigdon noon. Si Sidney Rigdon ay isa din na hindi naman siya naniniwala na may tamang simbahan sa mundo dahil marami siyang nakikita na hindi tama sa mga simbahan na yan. Pero ang ginawa niya ay nagumpisa siya ng sariling simbahan na inisip niya, sige, basta sundin namin ang mga meron sa Biblia, gawin namin ang lahat ng kaya namin kahit hindi namin alam kung ano talaga ang perpekto talaga dito na simbahan. Kaya yan ang ginagawa nila. Kaya nang pumunta si Oliver Cowdery, si Parley P. Pratt at yung iba doon sa Kirtland, Ohio, nagbigay sila sa kanila ng Book of Mormon. Nagbahagi sila tungkol sa ebanghelyo, sinabihan sila tungkol sa mga nangyari kay Joseph Smith, ganyan. Si Sidney Rigdon, yung simbahan niya, higit 100 ang mga miyembro ng simbahan niya. Pero si Sidney Rigdon sa una, ayaw naman niyang basahin ng Book of Mormon. Pero sa wakas, binasa niya at nabinyagan siya. Sa panahon na ito, si Sidney Rigdon at si Edward Partridge, isa din na kasama doon, ay pumunta sa New York para kausapin si Joseph Smith. At si Sidney Rigdon at si Edward Partridge, dalawa sila talaga naging mahalagang miyembro ng simbahan, naging mga leader sila. Ganon din, halos lahat ng mga kasama, or basta higit 100 ng mga kasama ni Sidney Rigdon sa simbahan niya, ay nagpabinyag din sa totoong simbahan ni Jesucristo. Kaya dumoble na or higit na dumoble, parang nag-triple na ang population or yung dami ng miyembro sa simbahan ni Jesucristo dahil dyan. Kaya sina Oliver Cowdery yung iba na pumunta sa Lamanite Mission, konti lang naman ang success nila sa mga Lamanites mismo. Kadalasan hindi naman sila pinayagan or pinayagan sila magturo sa kanila ng sandali tapos pinaalis na sila. Hindi naman naging masyadong successful ang mission sa ganyan. Pero dahil sa iba nilang ginawa na sinunod nila ang Espiritu Santo, ang mga promptings niyan, maraming nangyari na maganda talaga kahit hindi nila nakita kaagad. Ganon din, yung Kirtland, Ohio, kagaya ng sabi ko kanina, naging mahalaga para sa simbahan. Dumaan din sila sa Independence, Missouri sa mission na ito. At yan din ay naging mahalaga para sa simbahan later on. Kaya kagaya sa atin, hindi naman palagi nakikita ang lahat ng mga mabubuting bagay na nangyayari sa mga gawa natin. Kung minsan meron tayong
mission or meron tayong tungkulin or kahit yung sa pagiging magulang, hindi natin nakikita ang lahat ng mga biyaya na dumarating dahil hindi naman kaagad nangyayari. Pero palagi may mga blessings kung sinusunod natin ang mga kautusan ng Diyos. Isipin natin ang isang bagay na mahalaga na alalahanin palagi tungkol sa pagbabahagi ng Ebanghelyo. At yan na bagay ay sinabi kay Sidney Rigdon noong nagbisita siya kay Joseph Smith sa isang revelation na mahahanap sa Doctrine and Covenants section 35, verse 13. Ano pat, tinatawag ko ang mahihinang bagay ng sanlibutan ang mga iyong mangmang at hinahamak na giik-giikin ang mga bansa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng aking espiritu. Kaya kahit konti lang ang alam natin sa Ebanghelyo, or kahit iniisip natin na mahina lang tayo sa kaalaman natin o sa kahit anong na meron tayo sa spiritual na paraan, kahit mahina tayo, pwede pa rin tayong magbahagi ng Ebanghelyo. Tutulungan tayo ng Diyos. Siyempre, dapat sikapin natin magkaroon ng mas maraming kaalaman tungkol sa Ebanghelyo, pero hindi ibig sabihin na kailangan perpekto na ang kaalaman natin bago pa tayo magsasalita. Kailangan buksan natin ang ating mga bibig. Magsalita tayo, magbahagi tayo ng Ebanghelyo. Yan ang sinusubukan kong gawin dito sa YouTube channel ko. Siyempre, kuminsan buluktot ang Tagalog ko, pero sinusubukan ko pa rin gawin dahil gusto ko talaga sundin ang kautusan ng Diyos na ibahagi ng Ebanghelyo. Maraming iba't ibang paraan para magbahagi ng Ebanghelyo, kaya gawin natin sa paraan na kaya natin. Humingi tayo ng tulong sa Diyos para mapalakas tayo. At alam ko kung gawin natin ito, bibiyayaan tayo ng Diyos, tutulungan niya tayo, at makakatulong din tayo sa mga ibang tao sa buhay natin. At ito ang iniwan ko sa Panginoon Yesu Cristo. Amen. Sige, so sa next week, ang lesson ay tungkol sa Easter. Sa ngayon, wala akong plano gumawa ng video na ganito para sa Easter dahil nakita ko na ang karamihan ng mga YouTubers na tungkol sa Come Follow Me ay hindi gumagawa ng video para sa Easter at Christmas. Baka magbabago yan, pero sa ngayon wala akong plano ng ganyan. Gawin ko pa rin ang mga Instagram at yung mga YouTube Shorts, pero yung video na ganito talaga, wala akong plano sa ngayon. Kaya ang susunod na gawin natin na lesson in 2 weeks ay tungkol sa Doctrine and Covenants section 37 hanggang 40. Salamat sa panonood.